Kung gusto mong malaman ba kung ano yung step, yung mga proseso ba na dinaanan ko ba bago ako nakapag cross country ba, huwag mo skip tong video ay panoorin mo ba. Ano lang to, gawin natin 3 minutes lang. Ang unang ginawa ko talaga ba para makapag cross country ako ba is inaral ko talaga yung paggawa ng resume ng Australia, yung format ba. Pangalawang ginawa ko ba nung matapos ko na, nung magawa ko na yung resume, nag trial and error ako, nag-send ako sa mga agency dyan sa Pinas, kahit saan, lahat ng mga agency pinagpasahan ko yun ng resume. Tapos nagre-reply naman sila, kaya lang yung experience ko talaga is hindi pa siya qualified kasi nangangailangan talaga sila ng 5 years experience bago ako makapag-apply papunta dito sa Australia. So ang ginawa ko ba, pagkatapos ko nang magawa yung resume ko, naghanap na ako ng mga employer, kahit saan, mga immigration agent, lahat-lahat. Tapos gumawa ako ng account doon sa LinkedIn, yung LinkedIn apps. LinkedIn ba, pag ginawa ko na siyang parang ano ba, parang Facebook ba, doon ako nagpo-post ng mga videos. Hindi para ipagyabang yung trabaho ko doon sa Japan, kundi para makita ng mga employer ba kung ano yung trabaho ko. Yun yung ginawa ko doon sa LinkedIn na apps. Pagkatapos nun ba, may biglang tumawag sa akin na agent dito sa Australia, parang ano siya ba, parang agency dito sa Australia ba. Tapos meron silang client, itong employer ko ngayon, client nila na naghanap ng 4x4 suspension technician. Pagkatapos ng screening doon sa mga migration agent ba, yun na, sila nang bahala maghanap ng mga employer dito sa Australia. Sila nang yung CV ko, yung mga resume ko, ibibigay nila yun sa mga client nila dito na naghanap ng mekaniko. Ang ginawa ko na lang, maghintay na lang kung tatawag sila ulit para sa mga employers interview. So yung nakahanap na yung mga migration agent ng possible na client by client nila, ito nga yung employer ko, nahanap nila. Nag-set kaagad kami ng time para sa employers interview. Pagkatapos nung naghanap sila, nahanap nila, tapos nag-set ng time para sa employers interview. Kumplito ko na yung mga requirements ko, pinasa ko doon sa agent kasi sila yung magpa-process sa immigration dito, sa Australian immigration. Naipasa ko na lahat ng mga requirements ko. Doon na magsimula yung trade test, yung ang tawag doon, yung Vitasis at saka dalawa yun yung skills test at saka yung Vitasis, paras lang yata yan. Basta dalawang beses ako nag-exam. Pagkatapos ng trade test ay ang agent ko na naman, ang hingi na naman sila ng mga kunting mga additional na mga requirements para naman doon sa visa processing, para yung trade test at saka yung Vitasis skill test, isa yon sa mga isa yon sa mga requirements para ma-process yung visa ko. Pagkatapos nun ba, nung makuha ko na yung visa, naghintay na naman ako yung lumabas na talaga yung visa ko. Kasi yung visa ko hanggang 2027, nasa akin yung kung anong araw, anong buwan ako pwedeng lumipad papunta dito. Yung sa akin, naghintay lang ako ng 1 buwan kasi 1 month kasi yung, di ba, bago ka mag-resign yan sa Japan, kailangan may 1 month ka magpaalam. Nung nasa airport na ako ba, nandiyan ako sa Tokyo, yung papunta na talaga ako dito. Grabe yung kaba ko ba, baka haharangin ako ng agent ng mga dyan sa Japan ba, mga embassy sa Japan. Wala pala ba, ang hiningi lang sa akin, alam niyo kung ano, yung paalis na ako dyan, yung nasa Tokyo na ako, papunta na ako dito. Ang hiningi lang sa akin yung plane ticket, tapos yung residence card ko dyan sa Japan, hiningi nila. Sabi nila, hindi ka na talaga babalik ng Japan. Sabi, hindi na sir, kasi meron pa akong mga 4 months na lang yata para matapos yung resident card ko para ma-expire, may 4 months pa ako. Sabi ko, hindi na sir. Sabi niya, okay, mag-fill up ka lang nito. Nag-fill up ako doon ng form na alis na ako sa Japan, hindi na ako babalik. Yun, binutasan yung residence card ko. Pagkatapos nun, binigay sa akin yung ulit yung passport ko, yung mga documents ko. Dumiretso na ako sa yun sa waiting area ng eroplano. Kaya nung nasa eroplano na ako, yung papalipad na papunta dito, sabi ko, ito na nga. Ang isa na namang problemahan nyo ngayon, yung pagdating dito, kung i-accept ba nila yung visa ko para makapasok dito. Kaya paglapag ko dyan sa Brisbane Airport, siyempre kinabahan ako, may pa sila, yung passport mo ilalagay doon sa machine. Yung sa akin, pagpasok ko, denied, palaging denied. Sabi ko, patay, sabi ko, ito na nga yata yung sinasabi ko na problema. Buti lumapit yung Indian, sabi niya, doon ka na, dumiritso ka na doon sa counter. Dumiritso ako doon sa counter. Doon maraming tanong. Saan ka magkatrabaho? Ito, ganito, ganyan. Saan ka matutulog? Ganito, meron kasing may 1 month ako doon na nakabook na hotel.
bayad yun, binayaran yun ng employer ko. Ito, dito ako na nakatira ngayon, dito ako titira pagkatapos ko dito. Anong trabaho mo? Ano, mekaniko, ganito, ganyan, ganyan, maraming tanong. Tapos yung mga contact ID, mga contact information ng employer ko, no, sinulat ko pa doon, mga form. Pagkatapos noon, wala na, nakapasok na talaga ako doon sa Brisbane Airport.